Our pastor this evening, Pastor Jack Tanweco. Praise the Lord. Sige po, yung palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo po ay andito to. Alam ko po, tayo po ay dinala ng Diyos ng Santo Espiritu para sama-sama po tayong purihin, dakilain, itaas, walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kaya nga po, bless the Lord! Come on, oh my soul, and all that is within me. Bless the holy name of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panghuling Sunday na po tayo ng ating tema patungkol po dito sa destined to be like Christ. At alam po natin, time and time again, lagi po nating inuulit, hindi po ito yung doktrina ng mga predestination, destined to be saved and destined not to be saved. Destined to be saved, pag save ka na daw, osas, once saved, always ka na, kahit ano pang gawin mo. At pag hindi ka naman saved, kahit ano pang gawin mo, wala kang pag-asa. Pero dito po, destined to be like Christ na ating mong pinag-aralan na, destined to be like Christ, yung pong pag-aaralan natin ngayon, patungkol po sa obedience. Destined to be like Christ in obedience to God. Pag pinag-uusapan ang obedience, tayo po, kahit po nang tayo nagtatrabaho o yung mga nagtatrabaho ngayon, yung mga bata sa kanilang mga magulang, sa mga eskwelahan, bakit tayo sumusunod? Ano po yung talagang nag-udyok sa atin para sumunod? Sa trabaho, sa eskwelahan, sa tindahan man, yung pong mga anak sa mga magulang, bakit po kayo sumusunod sa mga magulang? Natatakot lang ba o merong ibang dahilan? Ano po yung talagang pinag-uhugutan ng ating pagsunod sa mga lingkod ng Diyos, sa mga authorities? Yan po ay bahagi ng ating pag-aaralan na alam ko noon pa binigyan na natin ng pag-aaral ang patungkol po sa ganitong uri ng pagsunod. Pero ito pong ating last topic, of course, hindi po ito last. Itong buwan lamang ito na praise the Lord. Itong buwan lamang po ito, yung pong topic ng ating to be like Christ, alam po natin, in obedience to God. To be like Christ in obedience to God. In obedience sa ating pong unang pinag-aralan, in obedience sa pag-ibig po, to be like Christ in pag-ibig po ng ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi ba? To be obedience in humility, yung pong ikalawa. Remember? To be obedience in forgiveness. Minsan talagang mahirap po itong ating mga pinag-aralan, lalong-lalo na po sa forgiveness, sa pag-ibig, obedience. Medyo pag sinasabing pag-ibig, forgiveness, tapos sasabihin ng salitaan ng Diyos, Matthew 5:44, pag-ibig daw, forgiveness, love your enemies. Pero kaya nga po obedience titignan po natin kung gaano talaga kalalim being like Christ in obedience sa Panginoon. Ano pa ba? Yung intimacy with God. At ito nga po, itong obedience na ito, sama-sama po, tuloy-tuloy po yan. Marami po yan, of course, to be like Christ in His compassion. Pero nasentro lang po tayo sa mga iilan. Love, humility, forgiveness, intimacy with God, which are equally important sa mga iba pong gustong maging kagaya natin, ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi po natin magiging exact, perfect na kagaya ng ating Panginoon. Of course, pag naging kagaya natin perfect ang ating Panginoong Kristo Jesus, magiging marami po ang Kristo Jesus. Meron pong nakikihalo na pagiging kagaya ni Kristo Jesus. Nasa raw po ang bagong tinalagang anak ng Diyos. Doon sa Davao. Wala nyo yan. Kilala nyo yan. Yan ako nasabihan po. Praise the Lord. Pero ito po ang ating pinag-usapan. To be like Christ in obedience to God. Hanggang saan po kaya natin makikita ang ginawang pagsunod ng ating Panginoong Kristo Jesus? Mula po pagkabata, pagkasilang hanggang sa kanyang paglaki.
makikita po natin, reading between the lines, na ang ating pong Panginoong Kristo Jesus ay sumunod po sa magulang, sa batas, maging sa mga law. Doon po kasi yung mga bata, ng panahon yun, 12, mga teenager na sila po ay tinuturuan na patungkol sa Torah, yung books of the Bible ni Moses. At yung mga iba pa nga, yung mga Pariseo, mga Saduseo, they are memorizing this Torah. Pero dito po, ang gusto ko lang pong bigyang pansin natin dito, na maging si Kristo Jesus po, kahit po siya ay Panginoon, talagang noon pa man, nasa ano na po niya, nasa DNA. Meron man DNA. Ang binibigyang lang po natin, ang ating pong Panginoong Kristo Jesus ay nagbibigay ng katuruan na para sundin natin siya sa kanyang pagsunod. Hanggang saan po ang pagsunod na ginawa ni Kristo Jesus? Bakit ko po sila binabalikan yung kanina? Kasi nga po, dito po sa ating babasahing talata, we can read between the lines na talagang sumunod totally, 100% ang ating Panginoong Kristo Jesus sa Panginoon, sa Father, obedience to God. Sabi po ng Pilipos 2:8, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa isang maikling pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita, na aming dalangin ang iyong kapangyarihan, ang iyong anointing sa bawat isa sa aming mga puso na maging bukas para sa iyong mga salita at ito'y magamit namin pang araw-araw na buhay. Higit lalo po ang iyong lingkod na gagamitin na wala kaming ibang itataas maliban sa iyong dakilang pangalan. Kaya nga patuloy namin dalangin ang pagpuno ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya sa galakitaan po ng aming sambahang ito, sanktuaryong ito, hanggang pumamayang pag-uwi namin, dadalhin namin ang katuruan ng kapangyarihan na gagaling sa iyo. Ito po ang aming panalangin, samot dalangin o dakilang Diyos sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, pinagdidiin na natin dito lang po sa ating binasa, and being found in human form, He humbled Himself. Yung pong humility pinag-aralan natin. He humbled Himself, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Sumunod po siya kahit even death on the cross. Na alam po natin, yung kamatayan sa krus ay isang talagang sakdal na uri ng krimen. Kung noon po, pag naipako ka po sa krus, yun na talaga yung worst na parusa sa mga kriminal. Ito po ang tinanggap ng ating Panginoon, even to the point of death. Hindi lang basta kamatayan, death on the cross. Kaya nga po, sabi ko nga, just this verse, we can read between the line, na noon pa man, sumusunod na ang ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang Ama. Bibigyan din pa po natin sa ating mga pag-aaral. Ito po kasing verse na ito, talagang ina-highlight po niya kung ano yung, hindi po yung what do I get. Ang highlight po ng verse na ito, yung how can I serve? Paano ako susunod? How can I serve? Ang ating pong, yung pong magiging motibo natin sa pagsunod. Paano po natin talaga makikita ang pagsunod po ni Kristo na susundan po natin gaya po ng ating mga pag-aaralan. To be like Christ in obedience to God, ang ibig po sabihin, like Jesus, when He obeyed even to the point of death, ito po yung kanyang demonstration ng kanyang pag-ibig. Kaya nga, demonstrate our love and devotion to God. Kung paano po ipinakita dito po sa ating binasang talata ng ating Panginoong Kristo Jesus ang pagsunod sa ating Diyos. Ganun din po na niya sinasabi sa atin na we need to demonstrate our love and devotion to God, gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Yung pong pagiging kagaya ni Kristo sa pagsunod sa Diyos, kaya nga po sinabi ko kanina sa ating pong pagbubukas, ano ba yung pinaghuhugutan ng ating pagsunod? Ito ba dito po, tayo po ay sumusunod sa Diyos out of love, hindi po dahil lang sa
obligasyon, hindi lang sa duty nating sumunod, obligasyon nating sumunod. Tayo po ay sumusunod, gaya po ng ating Panginoong Kristo Jesus, nang gagaling po, pinaghuhugutan po yan dahil sa pagmamahal natin sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, to be like Christ po dito sa ating, hindi po talaga obligation. It must be driven by love relationship. Love relationship sa ating Panginoong Kristo Jesus. At pag ino po ang pinagmumulan, love relationship ng ating pagsunod. Yan. Hindi po tayo mapapagod sa pagsunod. Hindi po tayo maiinis sa pagsunod. Dahil kung hindi po yan pagmumulan ng pag-ibig mula sa Diyos, darating po ang araw, mapapagod tayo sa pagsunod. Darating ang araw, maiinis na tayo sa pagsunod. Pero pag-ibig po ang pinaghuhugutan ng ating pagsunod. Gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus, we have to demonstrate this kind of love and devotion to God sa ating pong pagsunod. Imitate God, therefore, in everything you do. Sa lahat po ng mga bagay, imitate God, therefore. Sa lahat ng ating ginagawa, bakit po? Following the examples of Christ, yung pong susunod na talata. Pero balikan po natin, imitate God, therefore, in everything you do. Because, bakit po? We are His dear children. Imitate God, therefore, in everything you do. Bakit po tayo sumusunod? Kasi po, mga anak tayo ng Diyos. Yung pong mga anak ng Diyos na sumusunod kay Kristo sa ating Panginoon, magsabi ng Amen! Yan! Dahil nga po tayo mga anak ng ating Panginoon, yan po ang dahilan. Ito po yung live a life filled with love. Live a life filled with love. Dahil kung mawawala po ang pag-ibig sa ating pagsunod, magkakaroon po ng problema, darating panahon, yung pong ating pagsunod, sabi ko nga kanina, baka mapagod na tayo, mag-question na tayo sa ating pagsunod. Following the examples of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us. As a sacrifice for us. A pleasing aroma to God. Ganito pala, pag talagang tayo po ay sumusunod ng may pag-ibig, na talagang a pleasing aroma, para bang samyong bango sa ating pong dakilang Diyos, yung ating pong ginagawang pagsunod sa ating dakilang Diyos. In obedience sa ating pong, talagang yung sacrificial love, lumalabas po yan. Pag tayo po ay sumusunod ng may pag-ibig sa ating Ama, ito po yung pag-i-imitate natin na we move beyond duty, we move beyond obligation, we obey beyond duty, beyond obligation. Ito po ang talagang choosing instead to offer our lives, yung pong daily gift, araw-araw na devotion, na pinag-aralan po natin yung intimacy. Pag meron po tayong intimacy sa ating Panginoon, mas malalaman po natin ng mas malalim yung pong mga pinagagawa niya sa atin. Mamaya po, bibigyan po natin ng isang bagay kung ano pa ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Pero sa ating pong pang-araw-araw na buhay, ano man po ang ating ginagawa, lagi po yan panggagalingan ng pag-ibig sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I have loved you. Ang sabi po ng salita ng Diyos, John 15:9-11. I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. So lagi pong, yung pong una talaga, pag-ibig talaga, remain in my love. When you obey my commandments, pag tayo ay sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, nananatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Pag tayo talagang nawawala na sa Kanyang pag-ibig, yung pong ating pagsunod, minsan mamimili na lang tayo ng susundin. Hindi ba ganun yung nangyayari? Pero pag when we remain in His love, in my love, sabi po niya, just as I obey my Father's commandment and remain in His love. So pag tayo po talaga, sa atin po, tayo po nakakaalam, kaya nga po merong greatest commandment. Remember, meron po tayong greatest commandment, Matthew 12:30-31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength, and love your neighbor as yourself. When we love the Lord our God, with all our heart, mind, soul, and strength, ito po, magtutuloy-tuloy na lang po itong ating mga pinag-usapan. Yung ating mga pinag-usapan, love, humility, forgiveness, intimacy.
This will only follow in other things like compassion, kindness, mga iba pa pong bagay patungkol po sa mga katuruan ng ating Panginoon para po sa isang pamumuhay na tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya, tunay na born again. Remember po one time, sinabi po ng ating bishop, merong mga Christian na talagang Christian lang pero hindi talaga born again. Dapat po magsasama daw, born again Christian. Na born again Christian, yun talagang umiibig sa ating Panginoon, sumusunod, to be being like Christ sa ating pong ginagawang pag-aaral. Hindi lang ginagawang pag-aaral, pinapamuhay ito pong ating mga ginagawang pag-aaral. Amen po ba? Praise the Lord. Yeah, yung pong pagsunod ng ating Panginoon, time and time again, binuulit natin, pinagdidiinan natin, out of love. Pag out of love po talaga, mag-overflow po yung kagalakan. Kasi, pag hindi out of love yung ating pagsunod, di ba sabi ko nga, mawawala yung kagalakan sa pagsunod. Pero dito po sa ating tema, na overflowing joy, gaya po ng ating Panginoon, sa kanya pong pagsunod, who for the joy that was set before Him, endured the cross, yung pong mga naunang talata ng Epistle 2, who for the joy that was set before Him, meron na pong joy ang ating Panginoon, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith. For the joy set before Him. Andun na po yung kagalakan ng Diyos. Kaya nga po, He endured the cross. Dahil po, yung kanyang joy, dahil alam po ng Diyos na sa bawat kaluluwang lumalapit sa Kanya, ibibigay ang buhay kay Kristo Jesus sa Panginoon, thousands of angels. Ito po yung joy. Who for the joy that was set before Him. Yung pong kagalakan sa Kanya, kagalakan ng mga angels, kagalakan po ng bawat isa sa atin. Hindi ba? Na pag ating pong mga pamilya ay talagang nakasama natin sa pananampalataya. Hindi ba? Nagpapatotoo po yung ating mga kapatid dito. Ako po yung nagkagalak ngayon dahil kasama ko na ang aking kapatid, kasama ko na ang aking nanay. Ito po ang joy, overflowing joy na pag talagang sumunod tayo ng magpag-ibig. Yung pong joy, mag-uumapaw lang sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Yung pong pagsunod, siguro, halimbawa lang, simple example, yung pong pagsunod natin, paglilingkod, yung mga usher, pag doon, pag nasa lubong ka ng mga kapatid, nakikita ba talaga? Ang pag-ibig sa iyong paglilingkod, o napipilitan ka lang dahil sabi kasi ng aming leader sa ASER, kailangan may lakad pa naman ako, meron akong pupunta, pero sabi kasi obligasyon nito duty ito, kailangan kong pumunta. Kaya pag andun ka, yung joy, hindi nakikita yung joy sa iyong paglilingkod. Nasusundan po ang ating lang to, simple lang, kahit po siguro sa ating mga personal na buhay, sa ating mga trabaho, pag tayo po yung nagtatrabaho ng walang kagalakan, walang pag-ibig, alas 8 na naman, Monday blues na naman. Di ba? TGIF, laging hinahantay yung 4:30 pa mo, makasadyaning muli. Kasi, di ba, pag meron kang talagang paglilingkod, pagtatrabaho ng may puso, hindi mo na napapansin yung oras na pala. Oras na pala. Pag meron ka joy, kahit mahal yung pamasahe, sige lang. Kahit mahal na yung gas. Dahil alam po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos pag tayo po'y naglilingkod sa Kanya ng may kagalakan, ng may pag-ibig mula sa puso. Amen. Praise the Lord. Being like Christ means showing love for God sa pamamagitan po ng obedience. Yan po, kanina pa talagang binibigyan natin ng diin na naway talagang mag-sync po sa ating mga puso. Ito pong ating being like Christ in obedience with God when we demonstrate our love, when we demonstrate our devotion sa ating pong Panginoon, ito po yun. Ang ating pong Panginoon, alam naman natin, ang ating pong Panginoon sa kanyang pagsunod even to the point of death. Alam natin, namatay si Kristo doon sa krus para po sa ating kaligtasan. Pero meron pa pong mas malalim na pinagmulan po ang pagsunod ng ating Panginoon Kristo Jesus para sa kaligtasan ng mga tao. Bakit po talaga siyang sumunod even to the point of death? Dahil po
sinundan po niya ang kagustuhan ng Ama na. Sumunod po siya sa kagustuhan ng Father na magkaroon ng kaligtasan. Ito po yun. Para maligtas yung mga tao, tama po yun. Pero yung pong mas malalim na pagsunod niya dahil gusto po niyang sundin ang kagustuhan ng Ama. Remember po yung prayer of Gethsemane? Kung pwede lang, hindi na niya sundin. Itong kanyang talagang mangyayaring ipapako siya sa krus, mamamatay siya, kung pwede lang. Remember po, pero ang sabi po ng ating Panginoon, Father, not my will. 3 beses po siyang nanalangin doon sa Gethsemane. Pero ang sabi po niya, ganun pa man, Ama, I will obey your will. I will obey your will para ako'y mamamatay doon sa krus para sa kaligtasan ng maraming tao. Ito po ang isang malalim na dahilan ng pagsunod ng ating Panginoon. Ito po ay isa ring malalim na pagsunod ng bawat isa sa atin when we demonstrate our love, our devotion to God. Hindi lang talagang mahal natin. Of course, yes, mahal natin ang Panginoon, pero mahal natin dahil susunod tayo sa Kanya, sa Kanyang kagustuhan, dahil ito ang will ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, balikan po natin. Will ba ng Panginoon na tayo ay magpatawad? Susunod tayo sa Kanya, sabi ko nga, kahit minsan hindi mo maintindihan. Maintindihan mo ba yung magpapatawad ka ng 70 times 7? Paano mo maintindihan yun? Maintindihan mo ba yung mahalin mo ang iyong kaaway, Matthew 5:44? Maintindihan mo ba yung mahalin mo, love your enemies? Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. Maintindihan ba natin? Hindi, pero pag nasa atin po ang si Kristo Jesus, ang Santo Espiritu po ang siyang magbibigay kalakasan sa atin para magawa po natin ang kagustuhan ng Diyos na magpatawad. Magawa natin ang kagustuhan na mahalin. Magawa natin ang kagustuhan natin ng Diyos na tayo maging mababang loob, humility, maging intimate po tayo. Sunod-sunod po ang mga yan. Meron pang maraming iba. Pero ito po, pag talagang mahal natin ang Panginoon, yung pong talagang susundin natin ang kanyang kagustuhan, ito pong magkakaroon po ng joy. Di ba pag tayo nagpatawad kahit masakit, pero nagkakaroon tayo ng kagalakan, nagiging hawaan ang ating mga puso? Hindi ba? Ali po. Di ba ganon? Pag minamahal natin yung hindi kamahal-mahal pa kahit talagang, pero dahil pinapagawa ng Diyos, nag-overflow yung joy ng Panginoon dahil nagagalak siya, natutuwa siya. Ang aking anak na ito talagang sinusundan niya ang gusto kong ipagawa sa Kanya. Amen! Sige po, palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Sinunod po ng ating Panginoong Kristo Jesus ang kagustuhan ng Ama. Ano ba ang kanyang kagustuhan? Ang gusto po ng Ama, doon po sa 2 Peter 3:9, ayaw po ng Diyos na mapahamak ang bawat isa. Ang gusto po ng Diyos, ang bawat isa ay lumapit sa Kanya nang may pagsisisi, tanggapin ang ginawa ni Kristo Jesus. Doon sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish. Ito ang kagustuhan ng Diyos. Gusto po ng Diyos na magkaroon ng kaligtasan. Ang bawat isa, ayaw po ng Diyos na mapahamak ang bawat isa. Tayo po yun, kasama tayo doon. So hindi lamang namatay si Kristo para sa ating kaligtasan, namatay si Kristo, sinunod ang kagusto para lamang sundin ang will of the Father. Come on! Hallelujah! Praise the Lord! Yung pong pagsunod ni Kristo, to be like Christ in obedience sa ating Panginoon, ito po yung aking sinasabi kanina, na talagang gusto po ng Diyos, we have to fulfill our mission to save man. Hindi po tayo ang magliligtas. Mission po ito. Ang Matthew 28, alam po natin, go ye therefore into all nations and make disciples of all men, teaching them to obey all things I have commanded you, and lo, I am teaching them I have commanded you. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end. Ito po, fulfill our divine mission to save. Hindi po tayo ang magsisave. Tayo po ay magiging instrumento ng Diyos para maibahagi ang kaligtasan. Di ba tayo rin po ay narinig, isinyer yung salita ng Diyos sa atin? Dahil yung salita po ng Diyos na sinasabi na talagang heaven and earth will pass away,
but the word of God will not pass away. Noon pa man, nagliligtas na, ngayon, bukas, ang kanya pong pagliligtas ay hindi pa rin mawawala. Kaya nga po, siguro po, balikan natin yung sinasabi nilang nawawala daw. Pag naligtas ka na, hindi na pwedeng mawala ang kaligtasan. So, naririnig po natin ang mga yan. Basta okay ka na, huwag ka nang magpakabanal. Okay na yung Saturday o kaya Sunday, meron ka pang CU, meron ka pang Wednesday. Okay na yung Sunday lang. May mga ganun po. Pero sa mga pagkakataon po talaga lumalalim, yung pong intimacy with God po natin, yung pong mga bagay nito talagang sinusunod, nagagawa po natin, na-obey po natin ang pinagagawa ng Diyos. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos, huwag daw nating tiisin, huwag natin daw alisin, yung eksaktong word, yung pakikisama sa mga gawain katulad nito. Dahil ito po ay bahagi para tumibay, lumago ang ating pananampalataya. Amen. Kaya nga, fulfill our divine mission. Divine mission po para sa kaligtasan ng mga tao. Yung pong to be like Christ in this kind of obedience, ina-align po natin ngayon. Yung pong ating sarili para po sa kagustuhan ng Diyos. Kagustuhan po ng Diyos na maligtas ang bawat tao. Kasama na po tayo doon. Naligtas na tayo. At ito po yung kagustuhan niyang maging bahagi po tayo sa restoration ng mga ibang tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Yung pong selfless commitment na okay na ako doon. Bakit ko ipagpipray yung aking kaaway? Gusto nga pumunta yung impyerno yan eh. Di ba? Kaya nga po, love your enemies. Pinag-usapan natin, forgiveness. Then, parang review lang. Ito po yun, fulfill our divine mission. Dahil tayo rin po ay binahaginan lang ng salita ng Diyos, ng ating mga kilala, pamilya. At ito rin po ang hinihintay ng Diyos sa atin, nagayahin po natin ang talagang puso ng Diyos, ang mga kaluluwa po. These are the bunga po ng ating pananampalataya, mga kaluluwa na maidadala po natin sa Panginoon. Kaya nga po, wag po tayong matakot na ibahagi ang kanyang salita dahil hindi po tayo ang magliligtas. Pag naibahagi natin ang salita ng Diyos, ang Diyos po ang bahalang gumawa ng conviction para po makilala ng tao. Basta naipakilala natin ang kaligtasan. Of course, maganda pag talagang na-share natin ang kaligtasan, talagang naipag-pray natin sila, tinanggap nila ang ating Panginoon. A lot better. Pero sa mga pagkakataong hindi nila tinatanggap, huwag na po tayong mag-alala. Ang Diyos po, ang naitanim ng mga salita sa mga taong narinig. Amen. Nakalina na ako po. Amen. Yung selfless communion. Just as though the disobedience of one man, ito po kasing dahilan eh. Ang tao po ay nagkasala. Bakit po kailangan mamatay ni Kristo Jesus doon sa krus? Pag may nagtatanong, sasabihin po nila, bakit? Kasi ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Tama po yun, yung ating pinag-aralan kanina. Pero bakit po kasi nga tayo po ay sinilang na hindi matuwid, ang lahat ay nagkasala. Remember po, Romans 3:10, no one is righteous, not even one. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At ito po ang dahilan. Dito po sa Romans 5:19. Ito po yung pinagmulan ng kasalanan niyan. For just as though the disobedience of one man, the many were made sinners. So also through the obedience of one man, the many will be made righteous. Yung pong unang bahagi, for just as though the disobedience of one man, alam po natin, sino po ito? Si Adam. Disobedience of one man, nagkasala, nahiwalay ang tao sa Diyos, na ginawa siyang, we were made in the image of God, righteous, holy, remember? Nagniningning, glory, nawala po ito sa tao. At pagkamatay po ng ating Kristo Jesus, pagsunod niya sa will of the Father ng bawat tao ay may balik sa katuwiran, may balik sa kaningningan, may balik sa
kabanalan. Ito po ang nangyari. Kaya nga, yung susunod, though the obedience of the one man, the many will be made righteous. Nasabi nga po ng ating senior pastor kagabi, ito pong kasalanan ni Adan na ito, fair kaya? Fair kaya nang dahil lang sa kanya, tayo ngayon ay, hindi, tayo rin, di ba? Alam po natin ang ibig sabihin nito. Minana natin ang kanyang kasalanan. Fair ba yun? Nang dahil lang sa kanya, nagkasala tayo? Maaari sabihin natin, hindi fair, unfair. That's unfair. Pero mas matindi po itong isa. Na kung sakali, okay. Hindi na fair. Pero ito kayang susunod. Through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Sino po yun? Sino po ito? Si Jesus, si Christ, sa kanya pong pagsunod. Kaya sa kagustuhan ng Ama, ang kanyang pagkamatay doon sa krus. Is it fair ba na siya na walang kasalanan ay naging kasalanan sa atin? Na tayo talagang noon pa man, tayo mga kaaway ng Diyos? Fair ba yung mamatay siya? Basta na lang siya mamatay? So, hindi naman niya kailangang mamatay. Hindi naman mawawala ang kanyang pagka-Diyos. Diyos pa rin siya. Kaya lang siya nagkatawang tao para siya mamatay nga. Dahil hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Remember, pinag-usapan na natin ito. Pero nagkatawang tao pa rin siya para mamatay, para sundin ang kagustuhan ng Ama at para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Bakit? Dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Yun po ang dahilan. Kaya po, kung sasabihin natin hindi fair yung ating pagkakasala, paano, lalong hindi fair, pero mas matindi po yung talagang hindi fair, pero nang dahil lamang sa kanyang biyaya. Nang dahil sa kabiyaya, we deserve to die. Ito po yung grace and mercy. Grace is receiving what we don't deserve. Pero yung mercy, not receiving what we deserve. Deserve nating mamatay. Pero dahil sa kanyang biyaya, hindi na tayo ngayon mamamatay dahil sa pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Remember, for by grace you have been saved sa pamamagitan po ng pananampalataya. Amen! Amen. Ito po talagang, yung pong ating mga makasalanan sarili, mga sarili, ay nagkaroon po ngayon ng kaligtasan. Nagkaroon po ng kaligtasan na ipakilala ang Panginoon sa atin. Ito po ang hamon ng ating pinag-aralan. Pakilala rin po natin ang kaligtasan sa may ibang tao. Pamilya, kaibigan, kapitbahay, mga kakilala. Amen po ba? Hallelujah. Even though Jesus was God's Son, He learned obedience. He learned obedience from the things He suffered. In this way, God qualified Him as a perfect high priest. And He became the source of eternal salvation for all those who obey Him. Ito po yung ating binibigyang diin kanina pa, na talagang dahil lang po sa pagsunod, He learned obedience. Na sinabi nga natin kanina, noon pa man, reading between the lines, nang binigay niya ang kanyang sarili to the point of death, He learned obedience. Natutunan na po ng Diyos ang patungkol sa pagsunod, obedience. Kung si Kristo mismo po talagang natutunan niya ang pagsunod sa Ama, sino kaya tayo para hindi sumunod sa kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay? Yung pong ating nang pinag-aralan. Sino ba tayo na hindi magpapatawad kung tayo ay pinatawad lamang? Hindi, magpapantay muna. O kaya kahit magpantay na ang aking mga paa sa lupa, hindi ko siya mapapatawad. Gagapang siyang parang ahas. Yung mga ganon. Dito, si Kristo po, He learned obedience sa pagpapatawad. Kaya nga po, hindi lang i-learn, hindi niya tinuturo kasi tinuturo po niya sa atin.
Pero hindi lang niya basta dito tinuturo, ginawa na po ng Panginoong Kristo Jesus. Ito pong kanyang tinuturo. Kaya nga po kami dito, kaya po tayo, pag sinasabi natin sa mga taong patungkol kay Kristo Jesus, ang kanyang kabutihan, hindi po nakikita sa atin ang kabutihan. Pag nag-a-assert tayo doon, sinasabi natin, kay Kristo merong kagalakan, pero nakikita yung ating mukha, talagang parang gusto na nating umuwi. Basta pag akyat ng mga tao dito, iwan ko na to, anong aser-aser. Yung mga basita, yung bala, yung mga ibang kasamang aser. Yung mga ganon. No offense po mga aser. Ginagawa kayo pong, gagawan na kayong example. Pero sana lang Praise the Lord. Woo! Makati pa ako kaya po kanina. Tabata na. He became the source of eternal salvation to all those who obey Him. To those who obey Him. Kaya nga po si Jesus, di ba? To those who obey Him. When we obey Him, ibig sabihin, naniniwala tayo. Di ba? Pag hindi natin na-obey, hindi tayo naniniwala. Kaya nga to believe is to obey. Pag hindi tayo naniniwala, hindi po tayo mag-obey. Kaya nga, meron tayong team. To believe is to obey. For the Son of Man, ito po ang sinasabi natin. Kung siya po, the Son of Man came to seek and save the lost. Gusto po niyang sabihin sa atin, kasama po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos para marami pang taong makasama po natin doon sa kalangitan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung pong pagiging like Christ in obedience, ito po yung relentless focus. Nakafocus po tayo sa mga kaluluwa. Gusto po ng Diyos na makita po natin yung pangailangan ng mga tao. Siguro po, depende pa rin yan sa mga kayo po, sa atin. May mga pagkakataong gagamitin ng Diyos yung mga situation para po may bahagi natin. Siguro simple di ba during some conversation, kaya meron pong yung pong isang kasama namin sa CU, tricycle driver. Tapos during the conversation, pwede po kayong, kasi parang tingin niya sa kanyang paseros, parang malungkot, parang may problema. Ang sabi po niya, gusto po niyo ipag-pray ko kayo. Tapos tatanungin nila, ano pong religion niyo? Kasi pag tinanong nila ang religion, ang ibig sabihin, ang alam nila, born again. Kasi ang alam po nila, born again religion. So pag meron nagtanong ng ganun, born again kayo, born again ka, anong religion mo? That's an opportunity. Ganito po kasi yan. Sample lang Hindi po, baka iba yung inyo. Sample lang po ito. Ganito po kasi yan. Sharing po namin kanina sa aming CU. Ganito po kasi yan. Yung pong religion, hindi po religion yung born again. Ang tawag po sa amin ng mga rami, born again. Pero yung born again, hindi po religion yan. Yung born again po, relasyon yan. So, yun na po yung pagkakataon para may paliwanag natin na yung born again ay yung tayo naisilang na muli. Yung sinabi po natin kanina, na nang dahil sa isang tao, naisilang tayo sa espiritu ng kasalanan. Kailangan po tayong may silang sa espiritu ng Diyos na talagang ma-born again po tayo sa espiritu ng Diyos para po talagang makita natin. Yun po yung sinasabi, kayo po, base po sa ating pinag-aaralan, sa ating pong depth, sa level 1, binibigyan po natin ito ng din. Ito po yung Doctrine of Salvation. Yung pong hindi pa nakakapag-depth, mag-depth na po kayo, pero yung level 1, hindi na kayo makakahabol kasi naka-4 na kami. Next semester na lang. Anyway, ano lang po yun? Flagging lang. Tuloy po natin. For the Son of Man came to seek and save the lost. Kayo po, sabi ko nga, kayo po nakakaalam kung paano po natin may share yung Ebanghelyo. Ang panawagan lang, fulfill our divine mission to save the lost. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example. Sabi po ng Peter, 1 Peter 2:21 naman. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow His step. Yung pong pagpabahagi minsan, hindi minsan meron tayong may experience na parang tutuyayin tayo, pero sabi nga natin, ating pinag-aaralan,
It doesn't matter kung hindi po tatanggapin yung ating sinasabi. Ang importante, may bahagi natin. Bahala po ang Diyos. Sa mga maniniwala kaagad, lalo na po yung mga may problema, yan po talagang madaling tumanggap pag may problema po yan. Pero yung may mga pera o kaya yung mga tao talagang maraming alam, so alam niyo po, yung mga taong ganito, kung paano po natin strategy, magkaroon po tayong strategy para maibagay. Yung situational, paano po natin, another example po, yung halimbawa, ay kapalin talagang meron po ganun Kainit, sobrang nang eating ngayon. Parang tayo nagpa-practice ng impyerno. Sabi po ng isang, ay alam mo ba, yung impyerno, walang sinabi yung init na yan. O yun. Another, chance na yun, opportunity na yun para maibahagi yung fulfillment of our divine mission. To be like Christ, yung pong divine calling, sa mga divine calling, divine mission, to save man, hindi po tayo ang nagliligtas. Ang Diyos po, ang salita po ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, siya pong magbibigay conviction para po tanggapin ng mga tao ang kanyang kaligtasan. Na tayo rin naman, ganun di ba? Nagkaroon po ng conviction ng salita ng Diyos, tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, kung babalikan po natin, yung Pilipos 2:8 na binasa po natin, yung unang talata. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the death. To the death po ito, yung ating pag-share. Kung minsan, hindi pa tayo mamamatay, mag-share lang tayo. Pero dito po, ang ating Panginoon, obedient to the death, even to the death, on the cross. Ibig po sabihin, magkakaroon po tayo ng mga karanasang hindi maganda, pero ang hamon pa rin ng salita ng Diyos, tayo po'y hindi titigil. Ipakita. Ang importante, of course, lagi nating tatandaan, sa ating pag-share, kung hindi po nakikita yung ating sinishare sa ating mga buhay, mahihirapan po tayong mapaniwala yung mga taong meron totoong Kristong nagliligtas kung hindi po yan nakikita sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. To be like Christ in obedience, po talagang embrace yung radical humility. Pinaprioritize po natin ang Diyos. Minsan, yung ating mga sariling comfort, sinasaintabi muna natin para lang po masunod ang kagustuhan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Divine mission. Kasi po, Galatians 2:20, sabi po niya, I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved and gave Himself for me. So dito po sa ating binasang ito, kung babalikan po natin, yung pong pangatlong punto natin, to be like Christ in obedience, yung pong sinabi natin, mamuhay po tayo, live our lives as Jesus did. So, parang conclusion po, yung dalawa, live our lives, paano ba nabuhay ang ating Panginoong Kristo Jesus? Yung pong ating binasa kanina, talata, those who say they live in God should live their lives like Jesus did. Kung sinasabi po nating nabubuhay tayo sa Diyos, ipakita po natin. Sabi ko nga, kung sinasabi natin ang patungkol sa Panginoon, hindi naman nakikita ang Panginoon sa atin, mahihirapan po tayong makonvince yung mga taong meron nga talagang Kristong nagligtas sa ating mga buhay. Lifestyle po. Hindi po yung Monday hanggang Saturday. Remember po yung isang awit na matagal ko ng gas-gas niya siguro yun Lord, I live, Lord, I give you my heart. Galing na yun. I give you my soul. I live for you alone. Monday through Saturday. Let me live on my own.
Lord, have your way in me. Pag Sunday only. Hindi po pwedeng gano'n. Hindi pwedeng gano'n. Araw-araw po, lifestyle po. Yung live our lives as Jesus did, lifestyle po yan para maipakita natin merong totoong Kristong nagliligtas. Merong totoong Kristong nagbibigay ng kagalakan kahit mataas na ang diesel, kahit mataas na ang mga bilihin. Meron pa rin Kristong nagbibigay ng kagalakan na ipagkikita po natin kahit sa panahon po ng talagang yung po mga pinagpineral natin, lagi po natin sinasabi sa kanila na merong Kristong nagbibigay ng kagalakan kahit sa gitna po ng mga pagsubok, mga pagdadalmati. Meron pong paring Kristong pinagmumulan ng kagalakan. At ito po, kung sakali, talagang wala na talaga. Mamamatay na tayo. Hindi ba? Kagalakan pa rin yan. Dahil makikita na natin ang ating Panginoong magliligtas ng mukhaan. Hindi ba? Woo! Sabi nga ng ating senior pastor sa aming pag-meeting, see you, Lord, datang na ko! Pataranin kaya ang anak, lalo na daw pag ganitong gawain, talagang sama-sama po tayo sasalubong sa langit sa ating Panginoon. Amen, di ba? Maganda? Kaya nga, kahit mahirap ang buhay, ipakita pa rin natin, live our lives as Jesus did. Ito po, yung pinakita po ng ating Panginoon. Kaya nga, yung pong, balikan po yung 1 Peter 2:21 kanina, to this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow His step. Amen. Kaya nga po, muli, yung pong ating Panginoon, ulitin lang natin, namatay po siya, of course, para sa ating kaligtasan, pero yung isang matindi pong ginawa po niyan, sinunod lang po niya ang kagustuhan ng Ama. Sumunod po siya sa kagustuhan ng Ama. Kahit mahirap, doon po sa prayer of Gethsemane, pero sumunod pa rin dahil ang kagustuhan po ng Ama ay maligtas ang bawat sanglirika na kasama po tayo na tinanggap na natin ang kaligtasan mula sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, dito po sa ating binasa kanina, yung ating sarili, kung minsan, isinasaintabi na natin. Yung pag nasasaktan tayo, pag talagang nahihirapan tayo, yung ating sarili kumisan, binibilang na nating patayan. I have been crucified with Christ. I no longer live. Pag talagang merong ginagawa hindi mabuti sa iyo, pataytan tayo kay Kristo. Kaya pag talagang, kasi para bang crucified na eh. Di ba meron tayong naririnig, nakapako na raw siya kasama ni Kristo. Saglina, sumusobra na ito Bababa muna ako sa aking pagkakapako. Wala pong ganoon. Have been crucified nga and no longer live, but Christ lives in me. Pag si Kristo po ang nabubuhay sa atin, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Praise the Lord, who loved me and gave Himself for me. Praise the Lord. Dito pong Christ-like obedience na dito po sa talatang ito, ay ibig po sabihin, total surrender. Total surrender of our own will. Yung pong be crucified, allowing the Spirit, siya po maglilid sa bawat action po natin. Yung pong our obedience is a daily act of faith. A lifestyle, daily act of faith. Gaya po ng ating sinabi kanina, inuulit, minsan hindi natin maintindihan. Pero meron pong plano ang Diyos. Gusto po niyang mas lumalim po tayo sa pananampalataya. Mas lumalim po tayong manahan sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. At pagdating po ng araw, yung pong panawagan niya sa atin na namuhay tayong kagaya ni Kristo, makakasama po natin si Kristo doon sa kalangitan na ating pong aalalahanin mamaya sa ating pagtanggap ng banal na hapunan. We can live, you can live like Christ in obedience to God if you acknowledge that you died with Christ on the cross. Ito po yun. Pwede po tayong mabuhay kagaya ni Kristo sa pagsunod po sa Panginoon, sa Ama,
when we continue to acknowledge na tayo po'y namatay na, kasama na Kristo, doon sa krus. Doon sa krus. Be like Christ in obedience to God. Be like Christ in obedience to God. Yung pong ating sinabi kanina, kung babalikan natin, in obedience to God, sa Kanya pong pag-ibig. In obedience to God, sa Kanya pong humility. In obedience to God, sa Kanyang forgiveness. In intimacy. Ay ito pong ating pinag-aralan. In obedience to God, when we demonstrate, kagaya po ng pinakita ng ating Panginoon, demonstrate His love, our devotion to God. Fulfill our divine mission para po sa kaligtasan ng marami pang kaluluwa. At importante po, walk the talk, live our lives as Jesus did. Yung pong nakikita ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Let your light so shine upon men. Let your light so shine upon men. Matthew 5:16. And they will see your good works. They will glorify your Father which is in heaven. At itong pong pagsunod, talagang pag tayo po'y sumusunod sa Diyos, tayo daw po ay blessed. Pinagpapala po tayo, masaya po tayo, blessed, happy sa ibang salin po. Tayo po ay blessed, tayo happy. Pag tayo po ay sumusunod sa Diyos. Mas blessed pa nga tayo, di ba? Sabi ng salita ng Diyos kay Maria, blessed are ye among women, and blessed are ye among women dahil dinala niya, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pero po, dito po sa ating babasahing talata, Luke 11:28, He replied, blessed rather are those who hear the word of God. Ito po yun. Pag narinig po natin ang salita ng Diyos, and when we obey the word of God na narinig natin, mas blessed pa daw tayo kay Maria. Blessed are those who hear the word and obeyed it, are the ones who are blessed more than Mary. So, gusto niyo pong maging talagang blessed? Ito po, sinasabi lang po natin bigyan ng Diyos. To believe is to obey. Hallelujah, hallelujah. Kayo po, tanong po sa bawat sa atin. Siguro po, tayo mismo masisiyasat natin hanggang saan kaya talaga ang ginagawa kong pagsunod sa Diyos. Hanggang saan kaya ang ginagawa kong pagsunod sa Diyos. Suko'y namumuhay sa'yo.